Sa ilalim ng malakas na ulan, isang lalaki ang tahimik na lumabas mula sa likod ng rehas matapos ang 7 taon ng pagkakabilanggo. Siya si Jake Green, isang dalubhasa sa sugal na minsang nahatulan ng kulungan dahil sa masalimuot na sabuatan ni Dorothy Machu, ang pinunong gangster. Personal na inihatid ng warden, ngayon ang araw ng kanyang paglaya. Nang malanghap ni Jake ang malamig na hangin sa labas ng rehas, tuluyan niyang naunawaan na sa bawat laro, laging may isang kumokontrol at may isang nalilinlang. At sa pagkakataong ito, hindi na si Jake ang magiging biktima. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay ng paghihiganti laban sa taong nagtulak sa kanyang buhay sa impyerno. Samantala, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng isang marangyang kasino, ang pinuno ng gambling mafia na si Dorothy Machu at ang kanyang kanang kamay na si Paul, na malamig ang dugo, ay tahimik na minamasdan ang paligid, kasing tensyonado ng isang banat na tali, habang ang mga panauhin ay dumarating at umaalis. Kasabay nito, sa kabilang panig ng lungsod, si Jake at ang kanyang grupo ay naghahanda ng lamarga. Sa loob ng kotse, si Billy, ang kapatid ni Jake, ay paulit-ulit na nag-aalinlangan kung tama ba ang kanilang pagpunta rito sa pagkakataong ito. Ngunit ang sagot lamang ni Jake ay may mga utang na dapat bayaran. Ang malabo at makahulugang salita ni Jake ay nagpatahimik sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang kotse sa harap ng isang pamilyar na gusali, ang pinakamalaking kasino sa lungsod. Walang pag-aalinlangan, buong grupo ay bumaba. Hindi nila alam na dinala sila ng tadhana pabalik upang muling harapin ang kanilang dating kaaway, si Dorothy, at ang kanyang mga tauhan. Mabilis na nakilala ng mga empleyado ng kasino si Jake at agad silang inihatid, kasama ng kanyang grupo, papunta sa pinakamataas na palapag. Nang bumukas ang pinto ng elevator, biglang natigilan si Jake. Isang bakas ng pag-aatubili ang lumitaw sa kanyang mga mata sapagkat sa kulungan ay hindi sinasadyang nabuo sa kanya ang takot sa masisikip na lugar. Ngunit pinigilan ni Jake ang kanyang takot at matatag na pumasok. Huminto ang elevator sa pinakataas na palapag. Gayunman, inanunsyo ng mga empleyado ng kasino na 2 lamang ang maaaring magpatuloy. Kaya't sina Jake at Billy lamang ang nagpatuloy papasok. Hindi nagtagal, nakatagpo si Jake ng isang matagal ng kakilala, isang taong minsan niyang itinuring na halos mauubusan na ng pagkakataon sa larong ito ng buhay at kamatayan. Namangha ang taong iyon nang makita si Jake na matatag pa ring nakatayo at nakalabas mula sa pagkakakulong. Sa kulungan, tinanong niya si Jake kung ano ang pakay nito rito, ngunit hindi sumagot si Jake. Sa halip, kusa siyang umupo sa bakanteng upuan na iniwan ng lalaki, at kalmadong hinarap si Dorothy. Sinadya ni Jake na matalo at magmukhang mahina, dahilan upang maging kampante ang lalaki. Ngunit agad pagkatapos nito, bigla niyang niloko si Dorothy, na nagdulot ng malaking pagkatalo sa boss ng ilang milyong dolyar na salapi, na labis na ikinagalit ni Dorothy, ngunit wala siyang magawa laban dito. Pagkatapos nito, inilagay ni na Jake at Billy ang pera sa kanilang mga bag at basta na lamang umalis. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit at iniabot sa kanya ang isang business card. Sinabi nitong nasa panganib si Jake at maaari niya itong tulungan. Habang nagtataka si Jake kung sino siya, nagpa siya itong bumaba gamit ang hagdan. Ngunit bigla na lamang sumakit ang kanyang katawan, dahilan upang siya ay bumagsak, tumatama ang buong katawan niya sa bawat baitang ng hagdan. Samantala, si Dorothy ay nagngangalit pa rin sa galit dahil sa kahihiyan na inabot niya mula kay Jake. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Paul, saka agad na nag-utos ng paghahanap kina Jake at sa kanyang grupo, upang matiyak na walang sino man ang makakapansin. Kinuha ng boss si Sorter, isang malamig at palihim na mamamatay. Nang biglang bumagsak si Jake at madala sa ospital matapos ang agarang pagsusuri ng dugo, maswerte siyang hindi malubha ang lagay. Dahil sa mabilis na paggaling, agad siyang nakalabas sa ospital at bumalik upang maghanda para sa susunod na laban. Pagkatapos lumabas ng ospital, umuwi si Jake kasama ang 2 bodyguard, ngunit wala si Billy. Hindi niya alam na may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanya. Habang siya ay yumuko upang damputin ang isang papel sa harap ng pinto, biglang bumuhos ang bala mula sa malayo, dahilan upang bumagsak ang 2 bodyguard na kasama niya, dulot ng nakamamatay na lakas ng isang rifle. Nang ang kamatayan ay tila ilang sandali na lamang, sa mismong oras na iyon, biglang sumugod ang misteryosong lalaking nakita sa kasino, nagpaputok gamit ang isang AK at itinaboy ang mamamatay tao upang mailigtas si Jake sa huling sandali. Ang mamamatay tao ay isang sniper na inupahan ng boss at ni Paul upang tapusin si Jake. Nang matanggap ang balita ng pagkabigo ni Sorter, agad na iniulat ito ni Paul sa kanyang boss, na labis na nagngalit at hindi makapaniwala na ang isang propesyonal na mamamatay tao ay mabibigo sa kanyang target.
Matapos ang nabigong pag-atake, dinala ng misteryosong lalaki si Jake sa isang bar kung saan ipinakilala siya kay Avi. Ang taong ito, isang misteryosong kasapi ng gang ni Zack, ay ibinunyag na siya at si Zack ay palihim na nakuha ang resulta ng medikal na pagsusuri ni Jake, at ipinaalam sa kanya na mayroon na lamang siyang 3 araw upang mabuhay dahil sa isang mapanganib na blood cancer na sumisira sa kanyang buong katawan. Habang tahimik na tinitingnan ni Jake ang mga record medikal, sinabi ni Abby na tutulungan nila siyang matupad ang kanyang huling hiling bago siya bawian ng buhay. Ngunit wala umanong libre, at kung nais pa niyang matulungan, kailangan niyang tanggapin ang kanilang dalawang kondisyon. Una, isuko ang lahat ng perang napanalunan niya sa kasino, at pangalawa, ganap na sumunod sa lahat ng utos ni Zack o AI nang walang tanong. Matapos matuklasan ng mga manloloko ang dalawa, tumayo siya at umalis. Ngunit totoo ring minsan ay nararamdaman ni Jake na may kakaiba sa kanyang katawan. Matapos mag-isip, agad siyang nagtungo sa ospital upang tiyakin ang katotohanan. Doon, kinumpirma ng doktor na may kakaibang sakit sa dugo si Jake. Hindi siya naniwala at pinaghinalaan niyang nakikipagsabwatan ang doktor kina Avi at sa grupo ni Zack upang linlangan siya. Sa sobrang galit, hinugot ni Jake ang kanyang baril, itinutok ito diretso sa doktor at tinanong siya. Ngunit mariing itinanggi ng doktor ang lahat. Sa huli, pinigilan ni Jake ang kanyang galit at ibinaba ang baril, subalit nanatiling puno ng hinala at takot sa nalalapit na kamatayan ang kanyang puso. Sa hapon, bumalik si Jake upang makipagkita kina Avi at Zack, dala ang malaking bag ng pera ayon sa kasunduan. Kapalit nito, pumayag silang tulungan siya na maghiganti laban sa boss na si Dorothy at sa kanyang mga tauhan. Kinuha ni Abby ang pera at agad na tinataka ng kasunduang ito kay Jake. Binigyan siya ni Zack ng susi ng sasakyan. Pagkatapos, nagsimula silang maglakbay upang makipagkita sa isang may utang. Lumabas na sina Abby at Zack ay mga loan shark din. Ginamit ng dalawang tusong ito ang sariling pera ni Jake upang pautangin ang iba sa malulupit na patakaran. Sa lugar ng pagkikita, personal na iniabot ni Jake ang bag ng pera sa may utang, kasabay ng babala tungkol sa napakabigat na tubo. Matapos maisakatuparan ang kanyang unang misyon sa bago niyang papel, tahimik na sumunod si Jake pabalik. Ngayon, opisyal na siyang naging tauhan ni Zack at Avi. Mula sa pagiging bihasang manlalaro hanggang sa pagiging taga-singil ng utang, sinabi ni Avi na magtiis lamang siya at sila na ang baalang tumapos kay Dorothy. Sa biyahe, nag-usisa sina Avi at Zack tungkol sa pagkakakilanlan ni Dorothy at sa ugnayan nila. Malamig na ibinunyag ni Jake na isa itong tusong gambling mafia boss na may mabagsik at tapat na mga tauhan. Minsan itong pinaghaharian ng mga kasino gamit ang dayang mga laro. Kahit ang mga bihasang manlalaro ay isa-isang nadaapa sa kanya. Noong una, tumanggi si Jake na sumali, ngunit nang pagbantaan ng mga tauhan ni Matthew si Billy at ang kanyang anak na babae, napilitan siyang tanggapin ang mapanganib na imbitasyon. Nang maganap ang laro, mabilis na tinalo ni Jake ang kanyang kalabang si George. Subalit matapos ang pagkatalo, ininsulto ni George ang kanyang ina, dahilan upang mawalan ng kontrol si Jake at barilin siya sa binti dahil sa matinding galit. Ngunit agad pagkatapos nito, misteryosong nawala ang lahat ng perang taya. Si Jake ang sinisi at ginawang panakip butas, napilitang tanggapin ang 7 taong sentensya sa bilangguan, sa solitary confinement. Hindi doon nagtapos ang trahedya sapagkat patuloy na tinakot ng mga tauhan ni Dorothy ang kanyang mga kamag-anak at naging sanhi ng malupit na pagpatay sa asawa ng pinsan ni Jake. Dito niya unti-unting napagtanto na lahat ay bahagi ng malupit na sabwatan na inorchestrate ng gambling boss mula sa simula. Samantala, nagtungo sina Dorothy at Paul sa mansyon ng kanilang kasosyong si Gold upang humiling ng palugit sa isang delivery, ngunit laking gulat nilang si Lily Walker lamang, ang personal assistant ni Gold, at ang kanyang katulong ang kanilang nadatnan. Sinubukan ni Dorothy na makiusap, ipinaliwanag na hindi pa niya may hatid ang white powder dahil sa ilang problema, ngunit malamig na tumanggi si Lily at binigyang diin na hindi na kayang maghintay ni Gold dahil marami ang nag-aabang ng pagkakataong makipagtulungan. Muling nakipagkita si Jake kina Avi at Zack dala ang dalawang malaking bag ng pera bilang bahagi ng kasunduan. Nagsimulang ikwento ni Jake ang kanyang 7 taong pagkakakulong. Sa panahong iyon, 2 lamang ang kanyang pinagkatiwalaan at nakakausap, isang chess grandmaster at isang master artist. Nagpalitan sila ng kaalaman sa pamamagitan ng mga aklat sa mobile library ng bilangguan, gamit ang masalimuot na mga code upang hindi mahalata ng mga bantay. Dahil dito, natutunan ni Jake ang masalimuot na mga kasanayan at estratehiya na kinakailangan para sa isang malaking plano sa hinaharap. Nangako ang kanyang 2 kasama sa selda na palagi siyang susuportahan, at pinatunayan nila ito ng misteryosong makatakas sila sa bilangguan ng walang iniwang bakas.
2 taon ang lumipas bago nakalaya rin si Jake. Ngunit isang pagkabigla ang sumalubong sa kanya, lahat ng kanyang itinagong pera ay nawala at ang dalawa niyang matalik na kaibigan ang may kagagawan. Dahil sa pagiging malapit nila, naibunyag ni Jake ang kanyang mga sekreto, kabilang ang lugar kung saan nakatago ang kanyang pera. Nag-iwan pa ang dalawa ng mapanuyang mensahe, pinapayuhan si Jake na ito'y isang aral upang siya'y maging mas matalino. Binigyan siya ni Zack ng susunod na gawain, pumunta sa bahay ng isang may utang, isang mahirap na ginang. Ngunit nang dumating siya, nadiskubre niyang mayroon lamang itong sirang TV at peking aso. Kahit tinawagan siya ni Zack upang pilitin siyang kunin ang aso kapalit ng bayad sa utang, tumanggi siya at tahimik na nag-iwan ng pera para sa matanda, umaasang iyon ang gagamitin nitong pambayad kay Avi. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Jake sa opisina ni Horowitz upang umutang ng pera. Samantala, palihim namang sinimulan nina Avi at Zack ang plano nilang nakawin ang kahon ng white powder ni Dorothy. Nang bumalik si Jake, tinanong siya ni Zack tungkol sa progreso ng kanyang trabaho, ngunit basta na lamang niyang sinagot na wala siyang nakuha. Binalaan siya ni Zack na kung hindi siya makakasingil, siya mismo ang magbabayad. Tinanggap ito ni Jake nang walang pag-aatubili. Samantala, iniulat ni Paul sa boss ang pagnanakaw sa bodega ng white powder, na labis na ikinagalit nito. Isinisi niya kay Paul ang lahat at iniutos na mahanap ito anuman ang mangyari. Nagmungkahi si Paul ng solusyon, kuhaing muli ang white powder mula sa isang taong nagngangalang John, at napilitan si Dorothy na pumayag. Agad na nagtungo si Paul kay John. Ngunit malamig ang naging tugon ng lalaki, kahit pa nag-alok siya ng napakalaking halaga. Nang mabaygo ang negosasyon, sinubukan ni Paul na makipagkasundo sa isa sa mga tauhan ni Jay. Ngunit mabilis itong natuklasan ni John. Dahil alam niyang hindi papayag si John na ibenta sa kanya ang droga, inutusan ni Paul ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Machu na si El na makipagkita kay Gang, tauhan ni Jay, upang isagawa ang isang palihim na transaksyon sa isang hotel, magpalitan ng malaking halaga ng pera kapalit ng white powder. Samantala, sina Jake, Avi, Zack, at isang babaeng nagngangalang Doreen ay nagkunwaring mga tauhang panglinis, palihim na pumasok sa hotel sa pamamagitan ng isang kwartong nasa pagitan ng silid ni Gang at El. Sa pamamagitan ng pagbabarena sa pader at pag-spray ng anesthetic gas, nawalan ng malay ang magkabilang panig. Agad silang pumasok, kinuha ang lahat ng white powder, pati na ang pera at mga mamahaling relo bago ligtas na tumakas. Kinabukasan, nang dinala ni na Avi at Zack si Jake sa opisina ni Horowitz upang maningil ng utang, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Billy. Binalaan siya ni Billy na lumayo kina Avi at Zack dahil pareho silang mga tauhan ng kilalang mafia boss na si Gold, isang misteryoso at nakakatakot na pinuno na kailanman ay hindi nagpakita ng mukha. Tahimik na nakinig si Jake, pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa opisina ni Horowitz. Doon mismo, nilayan niyang malamig na tinutukan ni Zack ng baril at binaril ang isang lalaki, saka iniutos kay Jake na barilin ang isang empleyado upang mangikil ng pera. Kahit tiniyak sa kanya na kailangan lamang niyang magdulot ng maliit na sugat, tumanggi pa rin si Jake. Nang lumapit si Avi upang pilitin siya, biglang itinutok ni Jake ang kanyang baril dito, ngunit nadiskubreng wala itong bala. Habang tunay na baril ang hawak ni Avi, napagtanto ni Jake na nais siyang ipahamak. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Billy, nag-aalala sa anak nito. Ngunit ang tugon ni Billy, si Jake mismo ang dapat mag-alala. Sinuri ni Billy ang mga record medical ni Jake at nadiskubreng mali ang lahat ng naunang pagsusuri. Lahat ay bahagi ng plano nina Avi at Zack upang ipitin si Jake sa isang bitag. Ang bala ni Avi na pinaputok sa empleyado ni Horowitz ay sadyang dumaan lamang at hindi nakasakit. Ang perang inakala ni Jake na ninakaw ay kalaunan ay ibinigay pala ni Avi bilang donasyon sa isang matandang pulubi. Ngunit walang kaalam-alam si Jake, at sa kanyang isipan, isa lamang itong masalimuot na panlilinlang nina Avi at Zack upang pagsamantalahan ang kanyang tiwala. Pagkaraan ng insidente ng pagnanakaw ng white powder, iniulat ni Paul kay Dorothy na si John ang may kinalaman dito at siyang dahilan ng lahat, lalong ikinagalit ng boss. Ngunit mas pinahalagahan niyang ipahuli muna si Jake. Matapos nito, hinabol si Jake ng mga tauhan ni Machu na armado ng iba't ibang sandata, ngunit matagumpay pa rin siyang nakatakas. Sa isang banda, namatay ang isa sa kanyang mga tauhan dahil sa sarili nitong putok. Kinagabihan, muling nakipagkita si Jake kina Avi at Zack. Doon, ibinunyag ni na Avi at Zack ang masasamang gawain ni Jake. Sinabi ni Abby na si Jake mismo ang lumikha ng mga Eddies. Sila pala ay sina Eddie A, Eddie B, at Eddie C bago pa naglingkod kay Dorothy. Dati, nakipagtulungan sila kay Jake hanggang sa hindi na nila kayang magbigay ng pera sa kanya.
Kaya napilitan silang mangutang sa gambling boss. Sa kalaunan, pinilit silang direktang magtrabaho para dito. Gayunpaman, patuloy pa rin silang nagtitiwala kay Jake. Niloko nila at pinagtaksilan si Dorothy. Pinapautang niya ang mga Eddie, saka ibinibigay ang pera kay Jake. Nagpatuloy ito hanggang sa yumaman si Jake. Pinakinabangan niya ang pera mula sa mga Eddie habang patuloy silang naghanap ng paraan upang bayaran si Dorothy. Sa kabila ng pagpapahirap, sa huli, pinaslang ni Paul ang mga Eddie sa utos ng boss. Sa madaling salita, kayang pumatay ni Jake gamit lamang ang matatamis na salita at mga pangako. Sa ibang pangyayari, habang kumakain, nakatanggap ng balita si Dorothy na hindi pa rin nahuhuli si Jake nang biglang magkaroon ng pamamaril, tinamaan ang isang waitress. Ngunit nakakagulat, buhay pa rin ito at nagtangkang atakihin ang boss. Lumabas na ang waitress na ito ay especially iyan ni John. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang boss at agad na iniutos kay Sorter na lipulin ang lahat ng tauhan ni John. Walang pag-aatubili, agad kumilos si Sorter at pinuksa ang buong grupo ni John. Sa kabilang banda, unti-unti nang napagtanto ni Jake na sina Avi at Zack ay siya mismong mga kasama niya sa bilangguan. Ngunit hindi matahimik ang kanyang isipan dahil sa bigat ng konsensya. Pumunta siya sa isang charity para sa mga bata at nagbigay ng donasyon sa ngalan ni Dorothy bilang isang paraan ng pagtubo sa kasalanan, ngunit nanatili siyang balisa. Muli siyang nagtungo sa bahay ng boss, nagbabalak na patayin ito, ngunit sa huli hindi niya magawa at tahimik na umatras. Nagising si Dorothy at napagtantong nais siyang patayin ni Jake, kaya't hinabol niya ito at tinutukan ng baril. Ngunit nang makita ang kalmadong mga mata ni Jake, wala siyang nagawa kundi umiyak at ibaba ang kanyang baril. Kinabukasan, patuloy na iniisip ng boss ang naganap kagabi hanggang sa pumasok si Paul upang iulat na patay na si John at ang mga kasabwat nito. Ngayon, madali na nilang makukuha ang lahat ng white powder ni John. Nagbigay din si Paul ng impormasyon tungkol sa taong nag-donate sa charity sa ngalan ni Dorothy at gayon din sa pagkawalan ng droga ni Gold. Hindi ito si John, kundi si Jake. Labis na nagngalit sa panlilinlang, iniutos ng boss kay Paul na hanapin si Jake at gamitin si Billy bilang panakot. Pumunta sina Paul at Sorter sa bahay ni Billy. Ngunit nang ihanda na nila upang pahirapan ang anak na babae ni Billy, biglang tumanggi ang mamamatay tao na kumilos, dahilan upang siya'y barilin ni Paul at dalhin ang bata. Nang malaman kung saan ikinukulong ang pamangkin ni Billy, binalak nina Avi at Zack na ipaharap si Jake kay Dorothy kapalit ng white powder ni Gold. Walang dala kundi baril, pumasok si Jake upang makipagkita sa boss. Nakita niyang hawak nito ang kanyang pamangkin, ngunit hindi siya lumaban. Tahimik lamang niyang tinitigan si Macho ng buong tatag, dahilan upang siya'y manghina. At sa huli, sa halip na barilin si Jake o ang kanyang pamangkin, pinili ni Macho na kitilin ang sariling buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Iwan mo ang iyong komento sa ibaba ng video. Kita-kits sa mga susunod na video.